brazo Dei, Veni Spiritus Sancti, Amor. Thank you. Come, Holy Spirit, we need thee. Come, Holy Spirit, we pray. May music minister ka na, no, Brother John? Strengthen your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, with your sweet healing power, touch us and make us whole. Spirit of living God, we offer your presence here. Spirit of living God, we offer your power here to heal us and to deliver us, to heal us and to empower us, Jesus. Hallelujah. To rest in us and to empower us to walk through us and to reveal in us Jesus is King. Jesus our King. Jesus my King. Amen. Okay po mga kapatid, maybe we can start so maaga din po makapahinga ang mga senior. Habol lang po si Brother Jerome. I don't think Brother TJ will be with us. Hindi po siya nag-respond. Brother Fanny also did not respond. So maybe we can start po. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang. Brother June, can you please lead us for the opening prayer? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Ama, Diyos na totoo at tawang totoo, nagpapasalamat kami at naiayos na naman ang aming schedule sa araw na ito. Patuloy po kaming humihingi ng inyong paggabay habang pinag-uusapan namin ang iyong salita. Gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo para maintindihan po namin ang tatlong reading na ito. Patuloy niyo pong hipuin ang aming mga puso upang maramdaman namin na itong mga salita ay nagtutumimo sa aming isipan, hindi lang sa isipan kundi sa aming buong pangangatawan. Kasama rin po namin sa panalangin ito ang mga kapatid namin na hahabol para sa aming LBS. Gabayan niyo po sila na makarating po sila ng maayos at para makasabay po namin sila sa talakayan na ito. Ito'y samot dalangin namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Dati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo,
Parang una, ngayon at magpasawalang Walang hanggan. magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. And Magandang gabi po muli sa ating lahat. gandang Magandang gabi. gabi. Kamusta po? Hope everyone is feeling fine. So without further ado po, plan na po natin yung ating ating LDS for tonight. And we are on second Sunday in ordinary time in cycle D. Po. So ang babasa po ng ating mabuting balita, Brother Hector. Ikita po. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Tignan ninyo siya, ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon siya si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira?" Rabbi. Ang kahulugan ay ng salitang ito'y guro. "Hali kayo at tignan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirahan. At tumuli sila doon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat po sa pagbasa ng ating mabuting balita, Brother Hector. Okay. Start na po tayo sa question and answer for tonight. Unahin na po natin si Brother Astig ng South, Brother Tonying. Po, So, tanungin ko lang po kayo ayon dun sa ating nabasa kanina. Opo. Okay. Sino po yung nando doon na mayroong kasama at ilan pala yung kanyang kasama? Nang sumunod na araw, naroon uli si San Juan Bautista at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Thank you po. Brother Butch, okay Yo. lang ba? Yo. Okay. Nakita po ni Saint John the Baptist si Jesus. Ano po ang sabi niya dun sa kanyang mga alagad? Siya ang kordero ng Diyos. Maraming salamat, Brother Butch. Brother June, okay lang po ba? Go ahead, bro. Okay. So nung marinig po nung dalawang alagad, yung sinabi ni Saint John the Baptist, ano pong ginawa nila? Verse 37, no, Brad? Apo, verse 37 po. Ang ginawa nung dalawa, sinundan nila si Jesus. Kaya Yun. napilitan sa kanila si Jesus magtanong, "Ano ba kailangan nyo?" Thank you po. Thank you. Si Brother Jerome, okay na po bang magtanong ng question? Or
still having dinner? Brother Jerome, are you there? Sige po, Koreala ako. Sorry po ay meron palang chat ikaw. Dinner pa pala. Sorry po. Sige lang, dinner muna po kayo. Yung Brother Hector, okay lang po ba? Okay lang, no problem. Sa verse 30 ano po? 38. Ano pong ginawa ni Jesus nung lumingon siya dun sa dalawang sumusunod sa kanya? Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabi? Ang kahulugan ay salitang ito'y guro. So sumunod pala sila nga, no? Tapos tinanong naman ni Jesus, no? Bakit kayo sumusunod? Siguro na-curious sila. Sorry ha. Thank you po, Brother Hector. Thank you po. So balik na muna po tayo kay Brother Tunying, okay lang po ba? Opo. Thank you po. So sa verse 39. Ano po naman ang sabi ni Jesus sa kanila? Sabi ni Jesus, halika kayo at tignan ninyo. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon, nooy mag-iikapat na ng hapon. Yun. Ang swerte naman nila nakita nila kung saan nakatira si Jesus, Pero hindi ko lang naintindihan bakit kaya dinescribe pa na mag-aalas 4 na ng hapon. Anyways po, si Brother Butch. Ako nga po may tanong doon saan ba siya nakatira? O di ba doon sa isang passage may sinabi na yung mga ibon may mga pugad pero ang anak ng tao wala, di ba? Pero dito po sa talata ito meron siyang opo. Kaya nga sabi ko nga, di ba, swerte nila, nakita nila kung saan naglalagi si Jesus. Pero malamang siya Nazareth, di ba? Bahay ng tatay niya. Most probably. Brother June, meron kang anecdote? Hindi, sa Nazareth, tama po si Brother Tunying. Kasi doon nanirahan si Jesus ng matagal. Opo. And then, may idea kayo bakit alas 4? Ba't dinescribe pa talaga na alas 4 ng hapon? Kaya dinescribe na alas 4 ng hapon. Kasi mapapansin ninyo, nung sumunod yung mga apostol, yung dalawang sino ba to? Si Andres. Si Andres, saka si John, anak ni Zebedeo. Nung sinundan nila si Jesus, hapon na yon. Pero instead na umuwi na sila dahil hapon na tumama sila at nag-antay sila, tumira sila dun sa tumigil sila ni Jesus. So, dapat kasi alis na sila kaso nag-curious sila. Bagamat gabi na. Normally, pagkatapos ng meeting, aalis na sila. Hindi, sumunod sila talaga. Doon sila nanatili sa bahay ni Jesus. Yun yung dahilan. Importance nung talagang nagstay sila. Talagang para lalo nilang makilala si Jesus. Yun. Hindi lang sila naging curious. Hindi gusto talaga nilang makilala. Thank you, Brother John. At saka ang tanong ko rin doon, bakit pag nagtatanong sila, bakit yung tinitirhan ang tinatanong na saan kayo nakatira? Parang di ba, yung description kasi, di ba, minsan si ganito na taga roon. Di ba, si Jesus na taga Nazareth. Parang gano'n. Parang gano'n po, no? Tama po ba yon yung aking pantaha? Tama. Kasi at saka hindi po ba, kilala na ba nila si Jesus noong mga panahon na yun? Lagay ko dun sa unang talata, sinabi ni John, di ba? Kasi si Andrew,
ano siya, disipulo siya ni John the John. Baptist. Opo. Oo. Kasi Hindi Juan, niya kilala si Jesus. Oh, lumipat siya, no? Lumipat siya. Lumipat na siya. Kasi nung panahon na yan, Nagbalimbing. uso na yung mga unyango o balimbing. doon nakuha ng mga politiko. Grabe. Yung turncoatism. Noon pa lang pala, meron na mga lipat Meron na. partido. Mm. Hindi. Hindi, palagay ko kasi sinabi na nga ni John kanina, no, doon sa mga naunang talata na ayan yung kordero ng Diyos, no. Talagang pinakilala na siya. Brother Lex, Apo, bakit nga ba yung pa kanina gusto ko na rin itanin yun eh. Bakit sinabi ni Juan Bautista na ito ang kordero ng Diyos? Ano ba ibig sabihin nun? the Lamb of God. Yes. May hinihintay kasi silang Mesiyas. Yun. Yun. Si Kristo. At ito na pinakilala ni Ito na yun po, yung tama po si Brother Butch. Pinapakilala na talaga si Christ at this time. Kasi di ba yung mga nauna, kung titignan natin yung last, kailan ba yun? Monday, yung baptism ni Christ. Ito naman ngayon yung mga pagtawag na sa mga disipulo eh. Kasi po, pag sinabi mong kordero or Lamb of God, di ba? Malalim ang ibig sabihin nun eh. Siyang ginagawang offering kay Lord. Di ba mga kordero ang siyang ginagawang inaalay. So siyang iaalay para sa kaligtasan ng tao. Mga kordero walang blemish, no? Yung lamb na sinless. Sinless. Parang sinasabi yan ang iaalay. So alam na rin ni Bautista. Ng mga Hudyo, hindi na si Juan Bautista, ng mga Hudyo na meron darating na na berbong iaalay para sa kaligtasan ng Israel. Alam na ni Juan Bautista na si Jesus sa pinsan niya ay iaalay. Yun. Alam niya na. Bakit kasi kaya bago niya sabihin yun, binautismuhan na niya si Jesus. Nabaptize na niya eh. Diba? Nakita niya kasi bumaba sa kanya yung yung kalapati. Hindi mababang lipan. Kalapating galing sa langit. Brother Butch, ikaw talaga, wala na nga akong sinabi, no? Tinanong rin ng mga disipulo si Juan Bautista nung binautisman si Jesus. Nabautisman ho ba ninyo, Juan, si Kibuloy? Dahil kapatid daw po niya si Jesus. Yan ang sinasabi. Balik na po tayo sa talata 4 na po. Brother June, ikaw na sumagot. Talata, 4 na po. Sandali na po. Ano po yung katanungan? Ang tanong po, ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay, sino po yon? At sino yung kanyang kapatid? Si Andres Bonifacio. Si Andres po yung tinutukoy dito na kapatid ni Simon Pedro. Ayun. Hindi po nabanggit dito kung sino yung kasama niya. Yes. Pero ayon sa footnote, ito po ay si Juan. Si Juan. Anak ni Zebedeo. Okay. Kasi yung opening, 4 sila eh. Yun, sino yung pang-4? Thank you, Brother June. Si Santiago. Correct. Hector, okay na po ba yung susunod na na talata? Ika-41. Sino yung unang hinanap ni Andres? At ano yung sinabi niya dito? Ano ibinalita niya? Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. Yun. Ayun, sinagot na rin. Sinagot na rin kanina yung yung tanong ni Brother Astig, Brother Tonying. Si Christ na, Okay. Sino na? Busy pa yata si Brother Jerome eh. Si Brother Astig na ulit. Brother... Go. Ayan na. Umunguya ka pa baka mabulungan ka. Relax. Inom ka muna tubig. Brother Jerome, sige, nag-take time ka pa, sandali lang ha. Sa talata
42. Ano ang ginawa ni Andres? Ako po ba? O si Jerome? Okay na po si Brother Jerome yata. Okay lang po, Brother Jerome? At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Ayun. Thank you, Brother. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Mhm. ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Okay. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro. Yun. Etos. Ano na rin talaga? Sarap. Cephas, bato. Bato. Bakit alam? Bakit po alam ni Jesus na si Simon ay anak ni Juan? Siyempre, Mesiya siya, Diyos siya. Oo. All-knowing eh. Di ba God, all-knowing? Kaya alam na niya. At dito rin yung yung pinaka, di ba laging kino-quote na ito, kaya si Peter ang unang pope. Na kino-contest ng Laging wala naman daw sa Bible ang Catholic. Opo. Salitang Catholic. Oo nga po. So sabi ko, alam ba niyo ibig sabihin ng Catholic? Tinanong ako hindi ko rin alam. Universal, di ba? Universal. Si John eh. Katoliko si Universal. Ito talaga, Brother Butch, ha? Nahahawa ka na kay Brother Jun, ha? Okay, thank you po. Thank you. Thank you, Brother. So, hindi kayo mga kato at saka liko. Yon. Katoliko talaga. Hindi pinag-iwala yung mga yung mga baybay. Okay, so natapos na po natin yung mabuting balita. Tungo na po tayo. Gagawin na po ba natin yung 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 mga keywords. Keywords. Okay. Sige po. I-share screen ko lang po. Keywords. Asan yung keywords? Mas maganda ipa-summarize natin kay Brother Jun. Alin po? Yung mga talata na yan. Yung gospel pericope na yan. Maraming alam si Brother Jun yan. Si Brother Jun pa. Siyempre. I-share ko lang po itong screen na ito. Okay. Nakikita nyo po? Kita. So, base po dun sa nabasa natin sa mabuting balita, ano po yung mga keywords na ating Mesiyas, pinakilalang Mesiyas. Sumunod. Pagsunod? Ano po? Sumunod, opo. Sumunod. Sumunod saan? Sumunod saan? Kay Jesus. Ari po, opo. Yeah. Mahalaga yung salitang sumunod. Opo, sumunod at ipinakilala. Sumunod at saka po yung meron mo si Jesus lumingon. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos. Brother John, pwede ba natin dagdag balimbing? Wag naman. Kaisa naman sila ng partido ni Hindi pa usong partido nun. Hindi ba usong partido nun? Lumingon, lumingon. Lumingon po o paglingon ni Jesus? Lumingon po? Babaguhin ko pa itong paglingon? Andyan na po ba? Okay. Apo. Nakikita nyo na po? Yan. Okay. Hindi lang siya lumingon, but pinatuloy pa doon sa bahay niya. Ang tawag ng Diyos. Pagtugon. Pagtugon saan po? Sa panawagan ng Diyos. Si Andres at si Juan.
Ano lang kaya yon? Sa kanila lang kaya yon? O baka pati tayo tinatawag din? Nagkaangin tayo. Kasi hindi lang tinawag inalam pa kung saan nakatira. Yun. Diba? Kaya nga ito, pagtugon nga no? Sila yung naghahanap hindi naman si Jesus. Meron pa po? Sa English, translate. Ano po? It's about finding and following the Messiah. Yun lang naman. Finding. Naka-translate na eh. Ipinakilala, ito na po, finding and following. The Messiah. Po, yung pagpakilala at saka pagsunod. Tama po ba yun? Yung ikalawa pong ito po, sumunod at ipinakilala kayo. Oo. Yung okay na po yun, Brother Hector? Yung pong tinignan ni Jesus. Tanong ko rito, Brother John, bakit nung tinignan ni Jesus si Simon, tapos binago niya yung pangalan? Ano ba nakita niya kay Simon at pinalitan niya yung mga pangalan? Usually, pag kami important na gagawin yung tao, di po ba ganun yung sa Bible? May binabago. Malagay yung pangalan. Nung siya yung magiging mother niya, ginawa siyang Sarai. Si Abraham, naging Abraham. Abraham, naging Abraham. Si Abraham, naging Abraham. Tama po. Father of many nations. Pero kung Jacob, Brother naging June pala Israel. tinatanong Sorry po inunahan na namin kay Brother June. Hindi, okay lang ko yun. Kasi actually, pag para kaalaman nyo rin, nung nakita ni Jesus si Pedro, nakita rin niya si Jerome na kumakain. Kaya ang unang sabi niya, ikaw itatawagi kong sopas. Sabi niya, sopas, bakit po? Bakit sopas? Pagkain. Hindi ho, sepas dapat itawag nyo. Ayan. So yun, binago ni Jesus. Yun naman yung sopas, bato yun di ba? Bato, ibig sabihin sa... Saka hindi sopas, bangus yung pagkain. Sopas ang ibig niya sabihin dahil nakita nga niya si Jerome kumakain. Bangus pa lang pagkain ni Brother Jerome Hindi sopas, bangus. Tama naman yun si Peter, a fisher of men. Tama. Isda. Binigay ni Pedro sa akin yung isda Yung may dadagdag pa po ba tayo dito para tayo po'y makausod sa unang pagbasa? May gusto pa po ba kayong idagdag? Yung sagot ni Jesus, di ba? Come and see. Para may kulugan din yun, di ba? Tingnan mo, sumama ka at makita mo. Hali kayo, sabi niya, di ba? Okay po ba yan? May kanta yan di ba? Ano po? Kanta natin. Come and see how good the God can be. Come and see ba yung come and taste? Ano ba yun? Come and see. Come and see ba yun? Taste and see. Taste and see. Ka talaga, Brother Jude, gumagawa sa lyrics Kung alam niyo yung glory song book niyo. Taste and see the good. And anything else po kung gusto niyo idagdag? Okay na yan, Brad. Okay na po. Dami, Ang daming makikita dun sa natin, sa gospel for tonight. Actually for Sunday. So, dako na po tayo sa Dali po. May tanong lang po. Ako. Go ahead po. Sa linggo po ay pista ng Santo Niño. Tama po ba? So bakit ang gospel natin wala tungkol sa Santo Niño? Ang lang po kasi ng Santo Niño sa atin lang. 21. Next pa. Next pa po. Sinulog. 21 pa. Opo. Hindi pa po talaga movable yata ang Actually, Santo Niño, 3rd week of January. Second week pa lang naman po tayo. Tama Pero
Santo Niño na raw ang linggo na. 21. Hindi pa po. Okay. After po kasi ng Nazareno, parang may pagitan sila. O nga pala, nung isang araw naman, Nazareno, Opo. nagpunta ka pala daw, Brother Alex. Hindi po. Dito lang po sa hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang sa maraming tao. Nahihilo ko lately, nahihilo ko. Talaga nag-senior na. Pinangatawanan na. Okay, Mawala yan pag nandun ka na eh. Oo nga, pero grabe ang tao, no? Pinakikita lang talaga, no? How, 6 million, 6.2 million. kung gaano pa rin ka, yung thirst din ng tao, no? Na Tinira na naman, mga idolaters. Ay, Naku, wala lang kasi silang maiba to eh. Alam naman natin yun. Pero hindi ba, pag titignan mo yung behavior ng mga tao, parang isipin mo, hindi ba, God is a God of order. Pero sila parang talagang fanatics na wala ng discipline eh. Parang tulakan sila eh. Opo. Parang walang iniwan yan doon sa no? Yung maalala nyo yung babae na dinurugo for how many years? Na, di ba, ang dami rin nagtutulakan din. Ang gusto lang niya, matanganan lang. Kahit dulo man lang ng damit, ay gumaling. Parang, ako ganun po yung take ko. Kasi kahit na nakikita ko na nagkakagulo nga, minsan may nasasaktan, may mga nahihimatay. Maraming answered prayers, bro. Oh, yun. Pero sabihin nila, rebulto yan, hindi yan totoo. Oh. Hindi. Pero mas totoo pa ang Eucharist doon. Kung maghahawakan mo or Which is true. Totoo. Body and blood. Yun, representation. Representation. Yes. Pero alam mo yung faith, di ba? Faith talaga yung maghihil. Ika nga. Faith move mountains. Kasama po doon sa ritual nila yung magtulakan. Kasama po yan, lalo na pag humihila ka sa lube, talaga itutumba ka nila. Basketballista kasi. Pero kahit paano, meron namang tutulak sa iyo pataas para bumangon. Correct. Okay. So, dako na po tayo sa sa unang pagbasa. Brother Hector, kayo ako. Tapos na ako. Brother Butch na. Oh. Okay. English ito wala akong Tagalog Sige lang po. Okay. The reading is taken from 1 Samuel chapter 3 verse 3 to 10. Pasensya na, medyo malabo na mata natin eh. At saka 19 po yata. And 19. Apo. 19. The Lamb of God was not yet extinguished, and Samuel was sleeping in the temple of the Lord where the ark of God was. The Lord called to Samuel, who answered, "Here I am." He ran to Eli and said, "Here I am, you called." "I did not call you," Eli said. "Go back to sleep." So he went back to sleep. Again, the Lord called Samuel, who rose and went to Eli. "Here I am, you called me?" But he answered, "I did not call you, my son. Go back to sleep." At the time, Samuel was not familiar with the Lord because the Lord had not revealed anything to him as yet. The Lord called Samuel again for the third time, getting up and going to Eli. He said, "Here I am, you called me." Then Eli understood that the Lord was calling the youth. So he said to Samuel, "Go to sleep, and if you are called, reply, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" When Samuel went to sleep in his place, the Lord came and revealed his presence, calling out as before, "Samuel, Samuel, Samuel. Speak for your..." And Samuel answered, "Speak, for your servant is listening." The Lord said to Samuel, "I'm about to do something in Israel that will cause the ears of everyone who hears it to ring." 11 na yata. 19 na po. 19. Samuel grew up, and the Lord was with him, and not permitting any word of his to be without effect. The word of the Lord. Thanks. Thanks be to God. Thank you po, Brother Butch, sa pagbasa pasensya na. Unang pagbasa. Di, okay lang po. Ang sarap basahin. Hindi ko alam yung B, Opo. Mga abakada, hindi ako tinuruan ni Brother Tunyeng. Nahihirapan ako dyan sa abakada na yun. Ako mas gusto kong binabasa ng buo kasi parang kulang eh. Parang may kulang pagka hindi binasa.
Anyways po, dako na po tayo sa question and answer. Okay lang po. Sino na pong susunod? Brother June, okay lang po ba? Kayo yung una kong tatanungin. Maaari po ba? Okay, sandali lang po. So, ang unang katanungan po, Sino si Samuel? sino po at saan po yung pangyayaring ito? Saan po ito naganap? Ito Sino po yung yung involved? nakaganap sa isang sanktuaryo. Okay, Sanktuaryo po naganap to. okay. Doon rin nakatira yung kaban ng tipan. Yun. Thank you. Sino po yung involved doon sa pangyayaring ito? Ang involved po ay dalawang persona. Si Aha. Samuel at si Eli na parehong natutulong. Ayun. Thank you po. Thank you, Brother June. And next po ay si Brother Hector. Okay lang po ba? Okay, no problem. So sa talata ika-4, sino po yung tumatawag kay Samuel? At ano po yung sagot ni Samuel? Siya ay tinawag ni Yahweh, ni Lord. Apo. Samuel, Samuel, narito po ako, sagot niya. Yun. Thank you, Brother Hector. Brother Tunying, okay lang po ba? Opo. Ano pa po ang ginawa ni Samuel nung marinig niya yung pagtawag at saka nung sumagot siya? Patakbo siyang lumapit kay Eli. Koreano? Soriano. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Matulog ka ulit." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Yun. Akala ni Samuel si Eli ang tumatawag sa kanya. Yun yung buong akala niya kasi dadalawa nga sila, no? Sabi nga ni Brother June, silang dalawa yung nandoon. Thank you, Brother Tunying. Hindi si Eli Soriano. Ha? Thank you, Brother Tunying. Next po ay si Brother Jerome. Okay lang po? Okay lang po. Ito po yung binasa ko kahapon. First Talaga? reading din Parehas no? Parehas yung pagbasa. Kasi nung magsimba nga kami, ito yung sabi ko, tama ba yung yung binasa ko na para sa Sunday? Parang ito rin. Okay. Ano po ang nangyari after nung magbalik na siya sa pagtulog? Ano po nangyari kay Samuel? 6 na, no? Talata Apo, 6. talata ka-6. Subalit, tinawag siyang muli ni Yahweh. Samuel. Bumangon siya, lumapit muli kay Eli na lang. Eli? At Opo. nagtanong, tinawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na. Ayun. Ganun ulit paano nangyari dun sa kanina? Thank you, Brother Jerome. Thank you po. Ilang beses. Opo. So, sino na ang susunod? Si Brother Hector na po ba? Ako. Ay, si Brother Butch. Thank you for remembering. Brother Butch, ay talata ika-7. Anong sabi dito sa talata na to na hindi pa nauunawaan ni Samuel? Hindi pa naunawaan ni Samuel ang tawag ng Panginoon ni Yahweh dahil hindi pa nare-reveal sa kanya si Yahweh. Yun. Hindi pa nahayag sa kanya. Sabi ni Brother Butch, wala ang Tagalog. Meron naman eh. Hindi, kinasdate ko lang, bro. Kasi Taglish yung hindi kanya pa, 9 is translation eh. So, susubukan kang mag-translate din. Okay, thank you po, Brother Butch. Sino na next? Brother June, ikaw na ulit.
Okay lang po. So, Brother Tunying kayo. Hindi ka ba? ha? Sino po? Brother Tunying, di ba? Ay, nalagpasan ko ba si Brother Tunying? Hindi po. Sorry po, Hindi Brother natanong. Tunying. Sorry po, Brother June. Si Brother Tunying na muna po. Okay, Brother Tunying. So, Opo. ikatlong pagtawag ni Yahweh, anong ginawa ni Samuel? At saka ano naman ang pinayo ni ni Eli or ni Eli sa kanya? Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Naisip tuloy ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel. Tanong ko lang po, Maraming salamat. ano ba si Samuel dito? Bakit siya ay nasa templo? Siya yung anak ni Rama. Rama o Sara? Noon na magkaroon ng anak. Matanda na. Pero Inalay. Dinedicate siya nalay niya nung Inalaga. nakuntis siya. Yes. So Kasi ano siya, prayer. katulong ni Eli? Katulong ni Eli? Oo, parang ano na. Apprentice. Binigyan na siya sa templo. Yun. Apprentice? Parang si Mama Mary, inalay din sa Inalay templo. din. Apprentice. Okay. Maraming salamat mga kapatid for elucidating. Thank you, Brother Tunying, sa Piliin mo lang kay Brother June. Baka mali mga pinagsasabi ko. Hindi nagre-react si Brother June so most probably tama. Diba no, Brother June? Tama po yun. Yung kasi ang kondisyon ni Hannah, pag binigyan siya ng anak ng Diyos. Iaalay niya. And Samuel is the last of the judges. Siya ang pinakahuli. Okay. Thank you po. So, sino na? Si Brother June na uli. Si Brother June na. Thank you, Brother Tunying ulit. Thank you po. So, Brother June, ano nang nangyari after noon? Ano nang ginawa ni Yahweh? Ano po yung tanong? Ano po ang ginawa ni Yahweh? Di ba napayuhan na siya ni Eli, si Samuel, na kung marinig niya ulit yung tawag, may sasabihin siya. Pero ano nang ginawa? Ano na nangyari after noon? Anong ginawa ni Yahweh? Tinawag siya ulit ni Yahweh. Sabi sa kanya, Yun. Samuel. Number 9 na, no? Samuel, set my people free. Sabi ni Samuel, Yahweh, hindi po ako yun. Si Moises yun. Kaya magsalita muli kayo, Yahweh. Nakikinig ang iyong tagapaglingkod. Ayun. Thank you po. Thank you. 10 po yun, Brother Jerome. Sorry, may nalagtaan ba ako? I think nasagot na kasi yung 9. Di ba yung payo ni Eli? Thank you, Brother June. So, ang next po ay si Brother Hector. Yes. Okay. So Brother Hector, habang lumalaki naman si Samuel, ano ang kanyang anong nangyayari sa kanya? Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinabi niya. Thank you. Tulad ng? Tulad ng may sinabi pa ba? Wala na Period na dun, Brother Jerome. Period na. Ano din siya, di ba? Sabi ni Brother John, ano siya? Is he a prophet o judge? Prophet. Last judge. Samuel is both prophet and judge. Oh. And he was the last judge. At the same time, sa kanyang pagiging propeta, he started the reign of kings. Yung tagapili ng mga hari. Siya ba yung nag-anoint? Siya nag-anoint kay Saul Nag-anoint yun. Siya kay King David. Yun. Thank you po, thank you. Added na kaalaman yan.
Mm. So, game na po tayo ulit dun sa ano. Natapos na natin yung unang pagbasa. Screen share. Natalo nga sila sa gera ng Philistines kanina eh. Ngayon, araw. Hmm. Okay. So ano po yung ating mga kuhang mga keywords? Pagtawag. Tawag pa rin, ano? Calling. Yung unang basa kanina ni Brother Butch, the lamp of God eh. Parang familiar din ba sa gospel? Ano, lalagay din natin yon, Kordero ng Diyos. Hindi, lamp to eh. Lampara Lamp, to. ilaw. Ilawan. Lamp yun eh. Ikaw naman. Lamp yung ano. Ano naman Hindi yan lamp. eh. Pinagano mo yung mga Arabo. Yung Arabo, walang P. Kaya lamp sa kanila. Lamp. Lamp. Oo. Hindi siya lamp. Eh, mukha ng mga Arabo si Brother Jerome eh. Ara, buhok. Ako yun. Ay, ikaw. Ikaw talaga. Hindi ka pumipreno ha. Break ng konti. Arabo eh. So yun, pagtawag ulit, ano? Pagtawag. Ano pa? May pagtawag so Pagtugon merong din. pagtugon. Diba? Pagtugon. May pagtugon. Ano pa? Bakit lagi ano, no? 3 times? 3 times nga ba tinawag lang? O may ikaapat, Yes. diba? 3. 3. 3 times yan. 3 times, diba? Laging may mga ano, no? Yung mga 3 times, diba? 3 times din dininay ni Christ. Tapos 3 times din siyang Trinitarian Peter. tayo. Tapos 3 times din yung tinanong si Peter, do you love me? At 3 times din siya dininay ni Peter. Yun. Ito 3 times naman din tinawag. Pero kasi hindi pa siya kilala, no? Meron pa po tayong nakita. Instruction. Dito po kasi sa ano, dito sa first reading, si Yahweh ang tumatawag. Sa Gospels, sino ba tumatawag? May pagtawag ba sa Yung gospel? dalawang disipulo? May pagtawag po ba doon sa gospel? Mukha eh. Pero hindi. Sabi niyo po kanina, hindi nga sila tinawag, di po ba? Sabi niyo, curious sila eh. Kaya sinabi lang ni Saint John the Baptist na yan yung yung kordero ng Diyos. Pero hindi naman sila tinawag. Although, in a sense, kasi di ba, nung sinusundan, tinanong Jesus, bakit kayo sumusunod? Tapos tinanong niya, saan ba kayo nakatira? Dali kayo. Di ba? Tama po ba? Yun ang pagtawag. Yun yung pagtawag. So lalagay din po natin na may pagtawag din sa sa mabuting balita. Nilagay mo naman, di ba? Wala po. Paglingon ni Jesus. At pagtawag, lagay ko na rin. Tumawag kasi si John the Baptist. Hindi, parang halik kayo at tignan. Yun ang pagtawag niya. Si John the Baptist. Ito. Yan. Parang ganun na rin. Yung pinapakilala niya si yun. ano eh. Oo, pinakilala niya. Oo. Okay. So dito meron ding pagpapakilala. Tama po ba? Kasi hindi pa kasi hindi niya kilala ni Samuel si Yahweh. O di ba? Pagkilala. Parang pinakilala na ni Eli kay o si Yahweh. Pagpapakilala. Tama po ba yan? Pwede. Kasi hindi niya nga kilala yung voice eh. Si Eli yung Kala niya si Eli yung nagsasalita. And then, ano pa? Pwede po ba ilagay yung pagsunod? Kasi, follow. Pareho. The instruction si Eli, ganito ang gawin mo. Kasi nung na-realize niya na si Yahweh pala, si Lord pala yung tumatawag, ganito ang gawin mo. Narito po ako, magsalita po kayo, ang abang niyong lingkod ay nakikinig. Tama po ba yun?
So, Parang si Eli kasi yung John the Baptist dyan. okay. So, Tapos si Samuel yung mga apostles. pagsunod, ano po? Ano pa po? Pagkinig at pagsunod. Pagkinig, listen. Pakikinig. Opo. Pakikinig. Speak, your servant is listening. Yun. Tama. Meron lang akong tanong. Go ahead po, Brother Tunying. Ito po siya yung verse 19. Okay. Sabi nga, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh. At nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Ano yung sinasabing nagkakatotoo? Ano yung sino Sinabi kanina ni prophet Brother siya, John, propeta siya eh. Propeta. Opo. So pagka-propeta, siya yung tagapagsalita, tagapaghayag ng mga Salita ng Diyos. salita ng Diyos. At So lahat lahat ng sinasabi niya, nangyayari. yung sinasabi ni Samuel. Ay, Samuel, oh. Pero yung sinasabi naman po niya ay galing kay Yahweh o sa Panginoon. Okay, sige po. Tama po? Okay po ba yan? Nilagay ko rin. Tagapahayag ng salita ng Diyos. Mayroong pagtugon, ano? Ito may pagsunod. Oh. Parehas na rin yung pagtugon at pagsunod. Meron pa po tayong gusto idagdag. Brother Tunying, baka meron ka pa pong nakita dun sa ating unang pagbasa. So, maliwanag po na ang ating gospel pericope at yung unang pagbasa, kita talaga natin yung relasyon nila, di ba? May pagtawag at pagsunod. Sa gospel, may pagtawag at pagsunod. Dito rin sa first reading, may pagtawag at pagsunod. Yun. Yun po yung Tawag, tugon, at pagsunod. Opo. Doing God's will. Yun. Doing I God. come to do your will, Lord. So talagang may kaugnayan lagi ang second reading, ang first reading sa gospel. Tama po, Brother Jerome, laging ganoon. Opo. Mas mahirap po yung second reading, mas mahirap pong iugnay. Yun po. Kaya nga po, kaya ko nasabi yun, lalo na po ngayon, ang ating pangkaraniwang araw, wala tayong solemnity sa linggo, kaya ang second reading, halos walang kaugnayan doon sa gospel at saka sa first reading. Tingnan po natin, baka naman meron tayong masilip. Kaya unang-una sa akin mo pinababasa yan, ayokong basahin yan. Bumuo ka na kanina. Kala ko ba you're doing God's will? Oo nga. God's will. Oh, God's will. Nasa state of grace siya. State of God's grace, di ba? Uy, Brother Jun, Papipicture ano na yan? Picture na ba? Okay po, mga kapatid, thank you po. Brother Tonying, ready na po kayo sa pagbasa? Ano na nga po siya? Unang Korinto, kabanata 6, ano po? Opo. Tapos, Talata 13C. 13K. 13A. Hanggang 15A. 15A. 17 to 20. 17. Tapos lundag tayo sa 17-20. Opo. Matayaan nga yan sa ano. Go ahead po, Brother Tonying. Opo. Ang pagbasa po sa unang Korinto, sa ikalawang pagbasa, ito po ay hango sa unang Korinto, kabanata 6. Alam po ninyo, gusto ko rin umpisa na sa 12. Mas maganda po talaga pag binasa natin yung 12, pababa. Do God's will tayo.
Kung papayag Go kayo. ahead po. Go ahead, go ahead. So ang subtitle po kasi nito ay yung ang katawan ninyo'y templo ng Diyos. Opo. Sa English po dito sa Bible na tangan ko, ang talagang nakalagay, sexual immorality. Wow, diretso na, no? Opo. Hindi na po nagpaligoy-ligoy. Opo. Tapos nga, dito sa 12, ang sabi, may nagsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano. Kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa inyo. Yan ang sabi ni Pablo. Maari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako paaalipin sa anumang bagay. So dito sa 13 po, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo. Ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus. At tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Dundag po tayo sa 17. Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikaapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikaapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili nila kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Yun. Maraming salamat din po, Brother Tonying, sa pagbasa na ikalawang pagbasa natin para sa darating na linggo. Ang galing, ano? Pero gaya nga ng sabi mo kanina, Brother Tonying, parang hirap niyang i-relate dun sa mabuting balita for Sunday at saka yung unang pagbasa. Pero tingnan po natin kung ano. At saka marami po ritong matatamaan. Tsaka parang batalinhaga siya in a way, pero kung anin natin by per se, kung babasahin natin, dire-diretso siya talaga eh. Wala siyang preno, di ba? Okay, game na po tayo sa question and answer portion ng ating liturgical Bible study. So, sino nga po bang una? Si Brother Butch, okay lang po ba? Sure. Sino yung nakikita ko sa screen eh. Sa ano po, sa talata ika-13. Hindi na natin sama yung 12. Although binasa nga ni Brother Tonying, which is very helpful din naman. Opo. Ano pong sinasabi dito sa talatang ito na parang ano to? Parang is it a saying or kasabihan regarding sa pagkain? Para sa tiyan ang pagkain at ang pagkain para sa tiyan. Oo nga, pero parehong sisirain ng Diyos, ang mga yan hindi dapat gamitin ng katawan at paggawa ng kahalayan. Yun. So, instruction, ano? Instruction about sexual immorality. Yun. Okay. So, parang meron din relation, ano? Meron. Instruction.
Okay. Instruction. Maraming salamat. Panawagan. Panawagan, yon. Maraming salamat, Brother Butch. So, next is... Brother Alex, Apo, kung papayagan mo lang, sure po. meron lang ako konting lilinawin dito. Alam po natin, yung sulat na yan ni Pablo sa mga taga-Corinto, lalo na itong portion na to. Alam po natin na ang Corinto ay napakalaking siyudad sa Macedonia. At ang Corinto po talagang marami po dyan talagang kababalaghan, lalo na pagdating sa immorality. Kaya ang mga paniwala ng mga taga-Corinto, mga taga-roon, okay lang. Kaya nga doon sa 12, malaya akong gumagawa kahit ano. Yan ang siya. Malaya silang gumawa kahit na anong katarantaduhan. Yan ang pinagmamalaki ng mga taga-Corinto. Kaya nga, sabi nga, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako paalipin. Yun naman ang sinabi ni Pablo. Yan, kaya maganda po, yung background po na yan, ayan, tungkol nga po sa immorality. Kasi diyan sa Corinto, napakaraming ganyan. Marami dyan mga astig. Okay. Thank you po, Brother Tonying, sa backgrounder. Pero klaro ko lang, bakit mas nasabing astig? Tigasin. Ganun ba talaga ang tunay na tigasin? Kala ko ang tunay na tigasin, para sa Panginoon. Anyways, yun na sinabi doon sa binasa nyo sa yung 12 na verse. Pero pwede nga niya lahat gawin, pero not everything for his profit or para sa benefit niya talaga. Pwede kasi yung mga magagawa niya, pwede rin niya ikasira. Yun yung nabanggit din doon. Thank you po. So, sana po tayo. Kaya nga po yung mabigat yung salitang sa talata 13, di ba? Ang pagkain ay para sa tiyan. At ang tiyan para sa pagkain. Ay sa pagkain. Pero, may pero po. Pero ano ibig sabihin kasi noon? Na ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa bae. May purpose. Kung saan po yun talagang dapat na purpose. Yun po yung dapat na, yun yung pinaka-summary. Apo. Thank you po. So, sino yung tinanong ko si Brother Butch? Brother Hector. Kasi parang wala si... sige, Brother Hector, kayo muna po. Okay lang po? Yeah, sure. Okay. So, ano po yung nabanggit dito? 14. Sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ano ang ginawa niya kay Kristo at maaari din niyang gawin sa atin? Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yun. Maraming salamat, Brother Hector. Welcome. Brother June. Okay lang po ba? Alam ko parang may okay lang po bang kayong tanungin ko sa pagkakataon ito? Pwede po, pwede. Okay. Pwede po, pwede. Ano po yung yung talata nito merong pa-question. Pero isang rin siya parang kumbaga statement din siya, di ba? Ano ba yung gusto niyang sabihin dito? Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay bahagi ng kaninong katawan? Ang sinasabi po ni San Pablo dito ay yung mga katawan ninyo ay bahagi din ng katawan ni Kristo. Amen. Kaya nga, tinanong pa niya na kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Yun. Huwag yung tutularan si John at si Tonying.
Hindi dapat niutulan. Yan dalawang yan. Hindi wala akong At sinabi puro na Dr. Mando, pambababae ang iniisip niyang dalawa. Nandito yan, nakalagay dito. Nakalagay ba Huwag dyan? yung tutularan si June at si Tonying. Bakit parang incomplete yata yung nabasa ko? Wala na yun dun ah. Tsaka ano lang, lang ba o di ba may abakada? Nasa 15K. 15K yun. 15K. Tingka? Sabi lang, wag babasahin yung ba eh. Hanggang lang eh. Thank you, Brother June. Pero parang napapanahon talaga na basahin. Kasi ayaw pabasa ni Brother Tunying. Joke lang, Brother Tunying. Okay. Sino na po? Si Brother Jerome na. Okay lang po ba, Brother Jerome? Sa talata Yes. 17. Pito na. Opo. Talo na tayo. Ano daw ang tungkol sa pakikipag-isa sa Panginoon? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Yun. So malinaw talaga, no? Hindi talaga pwedeng ano lang. Basta sundin natin yung ano. One with Spirit. Yun. Kanya, wag Pwede niyong na. gagayahin yung kantang sapagkat ako'y tao lamang. Tao lamang. Brother Butch, parang may laman yung gusto niyo sabihin. Tuloy mo na yung kanta. Alam mo Ituloy na. na. Kasi kanta na yan sila, papayag na ako'y mahina. Marupok, madaling magningas. Ano na ngayon? At kung... Brother Alex, Apo, brother, pakibasa mo nga yung 16. 16. Opo, pinalalaktawan eh, pero basahin natin. Oh, sige po. Basahin natin. Asan ang Opo, 16? magbasa. Okay, ang 16 Parang po. favorite ni brother. Hayaan niyo pong basahin ko Tony. sa wikang Ingles. Sa kailangan ko pong Biblia ay Ingles. So yung Tagalog po, Tagalog. Mahirap yung English eh. kasi okay, sige. Andito meron akong kinuhang Tagalog, yung 16. Pero part siya ng 15, hindi siya nilagyan ng 16 eh. Kukunin, yun na, nabanggit na po yata ni Brother June kanina, kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hinding-hindi. Sa English po, but you well know that when you join yourselves to a prostitute, you become one with her. For Scripture says, the two will become one flesh. Yun pala talaga ang sinasabi, no? Kapag mag-aasawa, di ba? Yung pag-aasawa. Yung pag-aasawa. So talagang yung sexual act talaga is para sa mag-asawa. Yan ang kanta ng Spice Girl, To Become One. Brother Butch, ano kanta yun ng Spice Girls? Di ko yata alam yun. To Become One. I need your love like I never lived love before. Yeah. Okay ka, Brother Butch, ha? At alam ni Brother Jerome. Thank you po. Nawala po talaga ako. Sorry po, nawala ako. So natapos na si Brother Jerome, si Brother Hector, kayo na po ba? Or nakasagot na kayo? Nakasagot na. Ay, nakasagot na. So si Brother Tunying na ulit pala. Kaya pala eh. Baka pabasa niya yung 16. Nabasa. Iniiwasan niyo nga po eh. Favorite ha. So ito po ito para kay Brother Tunying. Bakit ako na naman? Brother Tunying, anong sinasabi sa talata na ito na isa siyang advice isa siyang para sa inyo. Opo, na anong tungkol sa kasalanan na nagagawa ng tao na hindi nakakasira sa katawan. Ngunit, sige nga po. In other words, ano yung kailangan yung iwasan, Brother Tunying? Yun. Opo. Sabi po ito sa talata 18, huwag akong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala.
Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Ayun. Thank you, Brother Tunying. Talagang ano, no? Kung titingnan mo nga naman, ano, kasi yung naunang talata tungkol dyan, talagang and the two will become one flesh. Talagang merong ano, no? Huwag May ibang kakaibang, no? Ano po ang masasabi niyo, Brother Tunying? May kakaibang ano talaga, no? Kasi Flavor. may contact eh. Hindi katulad ng ibang kasalanan siguro. Ito, yung sariling katawan, kasama ng ibang katawan, tag-isa. Ah. Natatandaan ko pa nga ang tanong ni Brother Shani. Bakit wala si Brother Shani? Dapat narito siya si Brother Shani. Alam mo, i-chat mo siya. I-chat mo siya. Oo nga po, hindi siya sumagot kanina eh. Oh, dalawang LBS sa Sunday Matin na Brother Tunying. Oo nga. Sa susunod siya nakama ang magiging leader, facilitator. Kasi ang sabi ni Brother Shani noon, bakit? Pagka naman biyudo ka at saka dalaga yun, anong masama doon? Mag-asawa muna kayong dalawa. Para may basbas na simbahan. May blessing muna. Diba? Kasi kapag-isahin muna in spirit. Ay, tama ba? ang ibig kasing sabihin ng pakikiapid, yung merong sabit? May sabit eh. Yun hindi dito kasi prostitute eh, mga bayarin. Dito fornication din yon, hindi lang naman adultery yon, fornication also. Okay. So sino na ang susunod? Si Brother Butch na ulit? Oo. Anong talata na, bro? Sa talata 19 na po. Sige. Yun. Ano po ba ang sinasabi dito tungkol sa ating katawan? Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Holy Spirit? Yun. Namumuhay siya sa inyo at binigay niya sa inyo ang Diyos. Hindi kayo may-ari ng katawan ninyo. Diyos ang may-ari niyon. Yun. Ito pala magandang gamitin sa ano, no? Di ba dun sa mga question regarding sa abortion na yung di ba ano nila, it's my body. Parang yung mga nagta-transsexual, yung mga yun din, di ba? It's my body, parang ganon. Hindi pala eh. Hindi kasi nila siguro alam. Hindi pa nila alam na temple yung kanilang katawan. Yun. Tsaka yung mga ano, no? Ewan ko, it is my body, I am the temple. Yeah, I have nothing against dun sa mga nagpapatato. Pero kasi may nabasa ako regarding dun sa mga nagpapatato. Di po ba? Ng katawan. Karamihan nga ng kabataan, may tattoo eh. Oo. Kaya nga ako, panayang ano ko talaga eh, panayang remind ko eh, nung papunta dun sa, si Wang Ud, papunta dun yung dalawang anak ko, sabi ko, walang magpapatato, ha? Pwede naman yung henna. O henna, okay lang, kasi may erase yun. Pero kasi scientifically po, yung ano siya eh, merong naidudulot na hindi maganda sa katawan. Dahil yung ink niyan, pwede siyang mag-ano sa system. Tsaka it stays in the body talaga. Tsaka nasa Leviticus yan eh. Leviticus yan. Yun. Bawal. Tama. Thank you. So, punta na po tayo sa ano. Sino na ang sasagot? Si Brother June. Brother June, okay lang po ba? Sa ano na to tayo sa verse 20 na po. Opo. So, ano daw po ba ang dahilan? No, bakit natin dapat pangalagaan yung ating katawan? Dapat natin gamitin ito ng maayos. Ang nasasabi rito ay binili na kayo ni Jesus sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo iyong katawan upang parangalan ang Diyos. Amen. Yun ang objective. Yun pala yun. Yun yung pala yung purpose natin, no? Why we were created. Anong halaga ng ano? Upang magparangal sa ating Panginoon. Tama po ba? At what price yung purchase? His life, His blood.
Brother Yun Alex, yung Opo. yun yung connection sa gospel. Opo. Kasi kordero ng Diyos. Kordero ng Ibinuwis niya yung kanyang buhay. Amen. Kaya ito, nung binuwis niya yung buhay niya, binayaran niya na tayo. Kasi lugmok tayo ng kasalanan eh. Opo. Ay, So, diba? lalagay ko na po ba yun doon? Pwede, pwede na. Yun yun. So, Yun ang connection. Jesus paid for meron lang po akong may nakita lang po ako sa yung sa talata doon sa bago maglabing pito. 20, kakalahati ng 11. Ang sabi, ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Kasi hindi ba may aral tayo na ang iglesia ang katawan ni Kristo. At si Kristo ang ulo ng katawan na yan. yun. Amen. Kanya katawan, kaya yung katawan natin, hindi Kaya yun nga po, kanya, nabanggit din naman dun, di po ba dun sa kung didiretsuhin nyo yung talata 15 na lang ang pinababasa. Pero kung didiretsuhin nyo, kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo? Kasi part tayo ng body ni Christ, di ba? Upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw. yo, tama. Oh, yun pala yun. Okay po. Thank you. Tama. So, paano ba tatagalogin? Jesus paid for our salvation, no? May maganda po ba tayo, Sorry po, Si Jesus ang tumubos ng ating kaligtasan. Ayun, yun. Si Jesus. Tinubos tayo. Tinubos tayo. Jesus. Pero ang gusto kong makita dyan, yung kaugnayan ng second reading sa first reading at saka sa gospel. Okay. Ito na nga, tinubos tayo. Ayun po. Opo. Kasi kanina, di ba merong kordero ng Diyos? Tama. Tapos, eto, may instruction. Dun sa sa gospel po, merong instruction din di ba? Tapos yung sa first reading, may instruction din. Kasi di ba sinabihan ni Eli si Samuel, ganito ang gagawin mo pagka narinig mo ulit. Makinig ka. Yun. Tapos dito naman, ito rin, may instruction si Paul doon sa mga taga-Korinto. So, in essence, sinasabi rin po sa atin. Tama po ba? With respect doon sa ating katawan. Yun. So, ano na ang katawan ay templo ng Diyos. Yung sinasabi niyong tinubos tayo ni Jesus, ang kabangga niyan sa gospel ay yung kordero ng Diyos. Apo. Kasi pag sinabi mong kordero, kahit na sa Old Testament, pag sinabi mong lamb, ang ibig sabihin ng lamb, offering. Opo. Sacrifice. Sa tinubos tayo na si Jesus ang offering, hindi ba? Siya yung kordero ng Diyos. Siya yung offering. Katawan ni Kristo. Kaya nga, body of Christ. Lamb of God who takes away the sins of the world. 3 beses yun. O 3 beses din tinawag si Samuel Yun yata yung importance ng 3 beses, no? 3 beses mo laging sasabihin. Kaya, inalaman sa Eucharisto. Yes. O pwedeng... Ano nga yung sasabihin ko dito? Instruction Pag itong papakilala, pakikinig. Ano nga instruction sa Tagalog? Pagtuturo. Utos. Utos. Katuruan. Pagsunod. Pagsunod siguro sa katuruan. Tama po ba? Mga tagubilin. O tagubilin. Hiling. Meron pa po ba tayong keywords na nakita doon sa ikalawang pagbasa? Di ba ninyo alam
Body of Christ. Yung instruction. Respetuhin ang ating katawan. Di ba? Respect. Tsaka, papansin niyo po Dahil dito, ito di ba, ay yung tungkol dito sa yung muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya, important na yung ating mortal na bodies ay dapat na pangalagaan din. Sapagkat tinubos na yun ng Panginoon, hindi atin yan. Opo. So, ano pong dapat natin ilagay? Ang ano po sabi niyo, Brother Hector? Irespeto? Ito ang pero parang may mas katawan. maganda yan. Tayo ay parte ng katawan ni Kristo. Sapagkat tayo Ang katawan ay dapat nating bahagi irespeto. ng Katawan ay dapat ng Kristo. irespeto. Tama po ba yan? Nakikita niyo po? Yeah. Anything else po? Baka may gusto pa kayong duktong? Kaya kanina nga habang nasa masa ko, bago yung Eucharist na mag-ano na sana kami, biglang natapon yung Alin? yung nabitawan yata ng ewan ko ng basta nagkalat yung Eucharist sa hindi doon nga sa sahig eh. Oh. Kaya nang kaya Lalagay mo sa tubig yun, bro. Lalagay sa tubig yun. Kasi lalagay sa tatago yun. Ang dami na. Hanggang sa matunaw. Silang dalawa eh. Hanggang sa matunaw. Tapos kukuha sila kung consecrated yun, kung di naman consecrated, baliwala lang. Hindi, mag-ano na nga eh, magko-communion na kami. Consecrated na yun. Communion na eh, consecrated. Oo. Nakapag-Lamb of God na kami. Kailangan dilaan ng mga lektor yun. Dinidilaan ng lektor yun. Oo. Kasi sila ang malapit sa pulpito sila eh. Di ba dapat yung purificator or kung ano yung tela na ginagamit aanin yung sahig? Oo, papunasan. Igaganon yun. Tapos i-consume mo rin yun. Hindi, nilalagay sa tubig yun para matunaw. Tubig lang. Lektor lang pwedeng dumila. Lektor lang. Lektor. At saka matatangkad na lektor Hindi basta-bastang mga lektor, yung matatangkad na lektor ang kailangan dumila. Biblia ang dinidilaan namin, hindi Eucharist. Si Brother Butsi ang didila dyan. Remember, the Word became flesh. So yung salita naging flesh. Kanya, nasa liturgy of the Word pa lang kami. Hindi pa kami umabot sa consecration eh. Meron pa po ba tayo idagdag? Pwede gamitin ang ating katawan sa pagpupuri sa ating Panginoon. Wala na yan Opo, kasi meron o sagbibigay papuri sa ating Panginoon. Ganda. Kasi nga po, merong isang sulat ni Pablo sa mga Hebreo, sabi niya, marapat na ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang buhay na handog. Let your body become a living sacrifice. Ano po yun? Parang gagayahin lang natin si Christ kasi siya nagiging example. Okay. So, meron pa po bang nais idagdag? Kung wala na po, punta na po tayo dun sa Yes. Saan na nga ito? Biblia? Opo, ano pong mga nakita nyo na pagtugon, tinubos? Pagtawag. Pagtugon. Pakinig at pagsunod. Brother Jerome.
Yeah. Pakibasa mo nga yung responsorial. Here am I, Lord. I come to do your will. O yun. Ayun. Pagtawag, pagtugon, at pagsunod. Yun. Here I am, Lord. Kanta yan. Here Ay, I di ba? am. Yun yung sinabi I ni am Samuel. Lord. Yan ang sabi ni Samuel eh. Lord, and I call. Ano pa ba siya? Meron na po tayong naisip na hibla. Tama po ba yung nilagay ko? Pagtawag, pagtugon, pagpapakilala, pakikinig at pagsunod. Oo nga, kasi talagang ano, no? Here I am, Lord. Yun yung pagtugon. I come to do your will. Pakikinig at pagsunod. May hibla na po kayong nabuo. Balik ako lang dito para makita niyo pa po. Pinakilalang Mesiyas. Sumunod at ipinakilala kay Jesus. Paglingon ni Jesus. Pagtawag, kordero ng Diyos. Oh, Brother Hector, meron ka na pong nabuo? Parang nadaanan na natin eh. Kaya lang i-extract lang yun eh. Parang yun na nga yun eh. Oh, here I come to do your will. Tama ba yan? Nagsulat lang po ako. Baka meron kayong gustong ano. While waiting for you to ano. May sinulat ako sa chat box. Ay, sige po. Sorry, naka-minimize po kasi yung ano ko. Where is it? Where is it? Where is it? Chat. Jesus ang ulo ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa lugar. Pakinggan po rin sumunod sa kanya. Ayun, okay to. Copy. Dapat tutugon tayo dyan, Brother June.
Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be. Tapos Jesus. But yung only say the pangatlo, word and I shall be healed. di ba? Parangalan natin ang Diyos sa ating katawan. Pwede ba yan? Sinulat ko lang po para Ah. okay na yung number 2 ah. Kayo po. Yes. Number 2 na po. Yeah. Oh mukhang yeah, okay na ako yun. number Beto. 2. Okay, walang No violent reaction. walang violent reaction. Leksyon na tayo. Sa akin, mas gusto ko yung una. Sino ba nagawa nung una? Wala, sinulat ko lang po. Mukhang tama yun eh. Kasi yung pangalawa, yan ang malipit naman natin sa lahat ng mga ebanghelyo. Sa lahat ng ating yan naman talaga yung pinakabuod eh, di ba? Talaga namang si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kaya nga siya namatay sa krus. Eh. General yan eh. Motherhood statement yan eh. Pero hindi yan, walang kaugnayan doon sa ating mga gospel. Yung number 1, di ba? Nandyan yung mga makinig. Andyan yung mga keyword na ginakita natin eh. Tumugon, sumunod sa tawag ng utos ng kordero. Diba? Eh, nandun din po, Brother Tunying, pakinggan, purihin at sumunod. Capital mo yung kanya para sumunod sa kanya. Hindi, capital Pero itong K. number 1 din, Capital ando K. doon yung kordero Hindi ng bold. Diyos. Eh. Yung letter K ng kanya. Di ba? Kaya po. Okay na po? Yan. Yung ano dyan, yung kasi sinasabi natin dyan, makinig tayo kay Jesus, yung kordero ng Diyos. Apo. Upang bigyan ng, asa na ba yun? Upang bigyan ng at maging isang buhay na alay, maging buhay na alay sa Ama, hindi sa Kanya. Sa Amang Diyos. Aso hindi na yun pinili eh. Kay Yahweh. Pwede ba maging dalawa yung hibla? Isa lang, no? Sa akin, parang favor ko yung number 1 din eh. Number 1. Dahil magbotohan na lang. Kasi yung number 2, general statement yan. Talagang alam naman natin na si Jesus ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. O, kayo po. Botohan. Sa gospel, ang nakita natin doon yung pagtawag, pagsunod, di ba? Yung mga instruction, yun ang dapat natin bigyan ng tugon. O, sige po. So, who is in favor of number 1? Kasi Ako. sa basahin, isulat mo nga po yung number 1 na. Yung responsorial psalm. Sa responsorial psalm, yun din po talaga ang Mag-thumbs up. Mag-thumbs up ang number 1. Palitan na po natin. Okay lang, Brother June? Okay lang po ba? Actually, parang identical sila, although iba lang pagka... Identical po siya, state. iba lang yung Oo. pagkakastate. Okay lang po. Iba lang po yung Okay lang po. pagkakastate. Pero parehas lang po yung nilalaman niya. Yung alam niyo po yun, yung Arrive. Yun. Dating. Iba kasi yung pagka-explain ni Brother Tonying eh, kaya... Oo nga eh. Kaya
sundan na natin ang payo ng... Sabi niya kasi, statement yung isa. Ito. General. Sa So yung isa, command. ano lang yun? Kapitan, isa general eh. Malinaw ang lahat. Malinaw ng pagkakahimay ng general at saka. Okay, so, gawa na po tayo ng ating hugot. Ano po ang hugot natin? Hindi naman natin pwedeng sabihin ng paano kasi nandun na nga, sinabi na, makinig, tumugon, sumunod. Paano tayo tutugon? Paano tayo susunod? Malinaw, general Gusto yata nyo, kapitan eh. Ayun, paano tayo tutugon at susunod sa utos? Tama po ba yun? Pareho lang ba yung tugon tsaka sunod? Magkaiba ba yun? Ang Respond yung tutugon eh. Respond. No? Opo. Okay. Ang pagsunod is to obey. Para sa akin, Kwan eh. Para sa akin, ang hugot natin eh, yung nakatuon sa atin eh. Bilang tayong mga servants of the Lord, bilang tayo ay mga astig, paano nga tayo tutugon? Huwag yung astig na sinabi mo kanina. Paano tayo tutugon bilang mga servants of the Lord? Lalong-lalo na, yung mga mukha natin, kaya tayo mga servants, ano yung dapat nating ipamuhay? Yun. Ay. Buti na lang, wala akong nadinig na handmaid Ang tawa ni Brother Jun, tignan mo kahit walang sound. Nadidinig ko. Okay na po tayo doon sa reflection question. So, gawa na po tayo ng hamon. Ayan na, Brother Tunying. Yung hamon na talaga. Di po, idagdag mo po dyan yung paano tayo. Yung tayo, sambitin mo yung tayo. Sino ba tayo? Ito Di ba tayo ay mga servants of the Lord o kaya mga astig? Ito Paano po. tayong mga astig? Sana. Ayan. Ay, ibig lang sabihin, astig tayo sa pananampalataya. Ito. Oo, pero sa tawag ng laman, ano tawag sa atin? Tigasin. Tigasin, ayun. Nadinig mo yan, Alex? Tigasain. Tagasaing, tagahugas ng pinggan. Oh. Yun na po talaga role ko eh, tagahugas. Buti na lang hindi ako inaano na maglaba. Yung washing machine naman daw eh. Oo nga po, pero buti na lang hindi ako pinagsasampay naman ako. Father Alex, Apo, hindi na uso po ngayon ang laba. ano na po? Kasi marami ng mga laundry shop. Magastos po yung Brother Tonying. Ito, mas mura po, mas mura. Talaga? Mas maginhawa pa. Kasi hindi ka na magsasampay. Pagdating sa'yo, nakatupi na. Hindi na. Kaya ako natagalan dahil naglaba pa ako eh. Pagkano lang ang 1 kilo? Marami po kami. Ang bilis magbihis nitong mga anak ko eh. Ako nga pagka nasa bahay, nakahubad lang eh. Para Hindi naglalaba ako eh. less yung labahin. Ayun paglaba. Dahil Mano-mano laba ko. Pero ano po yan, naranasan ko po yan. Grader pa lang ako kasi sabi ng nanay ko, kung ayaw nyo maglaba, wala kayo isusuot.
Ayaw maglaba tsaka mamalansya. Gusto ko na magdaba, wag na mamalansya. Yun, parehas tayo, Brother Boots. Gana pa na ako, wag mo lang paprensyahin. Okay po. Ano na po tayo sa Lead the Word Challenge na tayo. Sa hamon na tayo. Paano po natin ito maisasakatuparan? Tanggapin ang kordero ng Diyos sa Eucharistia. Araw-araw. Ano ba spelling nun? Eucharist na lang kaya, pwede ba? Ang hirap i-spelling. EU. Eucharist. Tama po ba yan? Araw-araw. Araw-araw, gabi-gabi. Bakit ba araw-araw? Bakit Sige yung tingin araw-araw? Sige nga, sagutin mo nga, Brother Jerome, bakit araw-araw? Ano bang dasal ng, ano bang tinuro ni Lord, the Lord's Prayer? Give us this day our daily bread. Oh, yan. Daily di ba? Tama. Hindi lamang yung pang-physical, pang-spiritual pa. Okay na po tayo dito? Everybody agrees? Pwede natin isingit sa hugot, Ano pa? paano natin ipapalapit ang Kordero. iba sa ating Panginoon, parang ganoon. Tapos sundan natin ng bilang mga servants, the Lord, etc. Mailalapit. Invite them to the LBS again para malapit. Invite the Brother Tonying, the handmaids to the LBS. Kailangan invite ni Brother Tunying si Brother Sunny, nawawala eh. I tried calling kanina, hindi siya sumasagot kasi hindi siya naka-active. Halos lahat po kayo na message ko. Except Brother June, kasi alam ko nandiyan si Brother June. Hindi yan nag-absent kasi kung hindi, alam niya, mapupulutan siya. Okay na po tayo dito. Tama po ba yun? Paano natin mailalapit ang ibang mga kapatid sa ating Panginoon? Tapos, bilang mga servants of the Lord, papantay tutugon at susunod sa Panginoon. Parang additional. Ay, sorry po. Bakit ganito, Panginoon? Parang doble na yung naunang statement kasi may bilang servants pa. Kung pwede natin tanggalin yung first sentence. Tanggalin natin to. Yung first sentence. Sige po. Yan. Agree na po tayo dito? Sa akin, parang okay na. Paano natin mailalapit ang iba pa nating mga servants of the Lord? Mga kapatid, ayan. Mga nandun sa group chat natin na ipakipost mo po ito, Brother Jerome. Ano po? Sa hamon. Apo. Huwag munang i-post ni Jerome Ayaw nga. Pag-usapan. Oo nga. Sorry. Sa ipopost nyo na lang po kapag Sabado na. Tayo, Seventh-day Adventist na tayo. Oo. Pagka Sabado na. Pero in fairness po, Brother Tonying, may mga mas nauuna po sa ating mag-post. Hindi po tayo yung nauuna. Kasi tinignan ko yung mga post eh.
Doon sa ano po, sa Live the Word. Monday. May mga nauuna pong nagpo-post sa atin. Hindi pa man tayo, kagaya natin, Thursday tayo. Yung mga nauna pa po, may mga Tuesday or Wednesday pa yata. Nagpo-post na Monday sila. pa. Tama po ba, Brother Jerome? O mali ako ng tingin? Oo naman. Monday, Tuesday. Opo. Ano na lang po, ang ginagawa ko na lang po, hindi ko siya tinitignan. Oo. Tsaka ano, okay lang naman po yung ano, yung siyempre may mga kanya-kanya naman tayo mga ano eh. Si Lord, hindi pinagdadamot to ni Lord tong ano natin, sharing. Nag-exchange tayo ng notes, kumbaga. Kasi yung iba nga po may mga ano eh. Pero yung recently, Brother Jerome, nawala yung ano dun sa Live the Word. Yung kay Father Almasan ba yun? Ano? Dati-dati meron siyang ano eh. Yung tungkol sa paggawa ng ano ng sermon, ng homily. Titignan ko yun eh. May PowerPoint. Ang dami kasing yung ano matututunan, dami mo rin matututunan. Siya nagtitrain yata ng mga pare. Mukha po, ang ganda nung ano niya, yung pagkakahimay kasi talagang naduduktong niya lahat, yung pati salmo, pati yung ano, duktong-duktong talagang ganyan. Pang ano Himay-himay lahat. Pang homily yung kanya. Pang homily kasi yung kanya eh. Hindi siya yung ano. Pero kasi yun naman yung main purpose ng homily dahil iyaano mo talaga lahat yung pagbasa. Dahil supposedly may relasyon talaga yung mga ano, kaya nga sila yung piniling pagbasa. Okay na po tayo? At ipagpatuloy ang pag-attend sa LBS. O ano? Sa hamon. At huwag mag-absent. Patuloy pagdalo sa LBS. Huwag mag-absent. Mag-invite na. Pag di mahiya magtanong, katulad ni Brother Tunying, ganda, marami tayo natututunan din. Tama. At mag-invite pa ng handmaid si Brother handmaids. Yan, Brother Tunying. Pa ng iba. Hindi po ba ang napakalaking hamon dyan ay yung second reading? Ayun. Yung katawan ni Brother Tonying Temple of the Lord yan. Yes. Yung tawa ni Brother Jun, kahit walang sound si Brother Jun, nadidinig ko. Andyan ang mabigat na hamon doon sa second reading. So ano pong gusto niyong ilagay natin, Brother Tunying? Huwag makipapin! Diretso! Wala nang patumpik-tumpik. Bilang mga servants of the Lord, wag. Alam po ninyo, na narinig ako, kahit na yung maliit na kasalanan, yung magsinungaling ka lang, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Asin is asin, po. Hindi mananahan sa'yo si Lord pag may unclean and pure. Kasi He is pure eh. Ngayon nabasa nga ako yung kung saan ba nabasa yun, yung tungkol doon sa ano, na parang inano pa nga yun eh, una binan pa yun eh. Yung tungkol sa, sa sex ng mag-asawa and regarding sa orgasm. May pari yung nagsulat. Pari talaga yung nagsulat. I don't know if you came across dun sa yun, sa article na yun. Baka theology of the body yan ni Pope John Paul. No, it's not Pope John. He's a priest. Pero there was a time na parang ibinan siya. Pero nabasa ko yung niya, parang gist niya. Ano yung onanism? Ha? Onanism? No, it's not onanism. It's regarding yung sa sex ng mag-asawa. And what about that? Kasi parang kung tutuusin mo talaga kung ginagawa niyo nga yun mag-asawa. Kasi si Lord, binigay niya yun not only yung parang yung procreation lang ba? It's also gusto rin naman ng Panginoon yung may maging happy ka. Yung even the pleasure daw is bigay ni Lord. Kaya dapat sineshare daw talaga yon. Pero, share mo sa asawa mo lang nga. Yun lang yung doon, yung catch.
Ang problema mo lang, Alex, pag ikaw may prostatitis na, yun ang problema. Ano yun? Ano yung prostatitis? Merong ED. Prostatitis. Inflammation of the prostate. Tapos meron ding ED ED. na. ED. Ano yun? Erectile dysfunction. Hindi, yun lang yung kaya binasa ko kasi sabi ko, ano kaya ito? Wala yata si Is it Brother banned? Tunying nun eh. Is it banned because of something na Pero makes sense naman yung sinabi nung Hindi, oo. Ayoko nung pare. Kasi even daw yun in one of the talk shows, parang nabanggit niya na even yung love making is a prayer. Kasi 'di ba, and yun nga nabanggit din kanina, no, that the two shall become one. Mm-hmm. Kanta ng yan, Spice Girls. Recorded Spice pa Girls naman na to. naman. Baka mapakinggan ng mga handmaids to. Baka maganahan sila dito sa mga Ay, diskusyon natin. Sorry po kung medyo naka inciting ba or something. Pero yun lang, sharing lang yung nabasa ko na dapat pala na tawag dito na Delete? not delete kundi na star ko or something para na-share ko rin sa inyo. Yan. Kasi maganda naman siya. It's not something na dirty or Kasi inaano lang naman niya doon yung kasi nga kung yung may love dahil nga yung marriage nga is not only between the husband and the wife but it's also Padala mo yung sama mo buong si article Christ. para Yun nga I should look ating- for it. Tingnan ko po kung mahanap ko yung article na yun and then I'll share it to you. Foreign priest ba yung kanya? Writer? Opo. Recent? Foreign yung yung priest. I mean he's not a Filipino. Pero recent lang yung article na yan. I don't think so. Matagal na din po. Parang 70s or 80s. Nakama-cross ko lang. Ewan ko kasi kung saan may mga ba. Nabuksan-buksan ko. It's nothing naman. It's nothing dirty or pero there was a time daw na parang nakaban siya. Parang hindi siya ipinapublish. Or parang Progressive kasi thinking niya. Yun. Aggressive kasi yung thinking niya. Pero in a way, there's truth in it naman. Diba? Siguro naman si Lord. Kailangan naman very concept dito sa simbahan natin. Yes, hindi naman niya yun na lang ba talaga the relationship between a husband and wife is purely for procreation lang. Hindi ba talaga yung intimacy is something to boost yung relationship, diba? Yun lang po yung Anyways, I think that is kung model natin yung Holy Family, si Mama Mary at si Saint Joseph, paano mo there's chastity. Yung pa rin, yung tungkol din sa yung pagpapahalaga sa katawan as the temple of the Holy Spirit, di ba? Kasi nga, kumbaga laging dinidescribe the most chaste spouse si Papa Joseph. Tapos si Mama Mary naman talagang perpetual na virgin. Immaculate Conception. Yeah. Hindi naman siya talaga nagkaroon ng relation even after the birth of Christ. Yung nga yung inaano lagi ng ibang sekta, di ba? Hindi, nagkaroon niya ng ibang anak, ganyan. Pero, di ba, na-debunk na rin yun dahil sabi nga, isa sa mga Hebrews, even yung mga relatives na lalaki, tawag rin, brothers and sisters. Pero hindi ba yung pagpanganak ni Mama Mary, hindi yung normal process hindi yun? din po, opo. Immaculately conceived siya. Siya po yung immaculate conception. Hindi, yung panganak niya kay Jesus. Opo. Hindi yung tulad ng normal na pagpapanganak ng babae. Parang light si Jesus na nag-penetrate ng womb niya Ganun. Yeah. Nabasa yan, Brother Hector. Hindi, kasi ganito yan, bro. Hindi nabasa ko yan sa yung City of God by Agreda, Mary of Agreda. Meron din yan kay Louis sa Picareta, yung light. Siguro. Light. Na hindi na dumaan ng labor pain si Mama Mary. Yun. Kaya virgin siya ever since. And always. Ganyan. Come to think of it, 'di ba sinabi din doon sa Genesis nga nung magkasala si Aba at si Eda, 'di ba i-increase niya yung pain sa child labor? Without sin naman si Mama Mary. So I'm sure in-exempt din siya doon sa pain nung panganganak.
And sabi nga no, yung theology, yung nung nasa college kami, sabi nga nung professor namin hindi mahirap i-explain yung pag-conceive ni Mama Mary kay Jesus kasi tingnan mo na lang. Yan yung bintana, sarado. Glass yung bintana, pero tingnan mo nakaka-penetrate yung light. 'Di ba? O what more, yun Holy Spirit. Anuhan lang si Mama Mary, 'di ba? So he can penetrate. Kaya second Eve. Si Yes. Mama Mary, Eve. Opo. Si Jesus yung... Ano po masasabi niyo, Brother June? Napapalaon na tayo masyado? Masyado nang gumagabi po ba?